iyong kapangyarihan nilikha. Lubos ng ating Abaya-Hawa sa pagtataglay niya ng isang malakas na pangatawan. Hindi lang malakas na pangatawan na in good health, talagang mayroon siyang, sabihin natin, enormous strength. Talagang literal na malakas. Malakas tumakbo, malakas bubuhat. Ang puwersa na mayroon siya sa kanyang katawan, it's a blessing. And because of having a good strength, maganda ang stature ng kanyang katawan, matangkad, no? Matipuno, macho, matapang, at mabilis. Kaya si Judah ay tinatagurian na warrior. Okay? Sa pag-bless ni Abaya-Hawa kay Judah ng pagkakaroon ng matinding lakas, isa sa, imagine nyo po yung usa, yung deer, hindi deer, no, usa. Kung mapapanood nyo po sa mga, let's say, mga Animal Channel o Animal Planet, National Geographic, somewhere in Africa or in Safari, Africa, makikita natin mga videos between yung habulan ng isang cheetah at saka usa. Okay? O yung mga impala na kategori ng mga usa. No. Alam natin na ang cheetah ay the fastest land animal. Pero isa niya gusto niya habulin yung mga usa kasi talagang matindi ang habulan nila. So ibig sabihin, minsan may makikita tayo sa mga video na nagtagumpay ang usa na hindi mahabol ng cheetah. Ay ni Judah ay kaya niyang habulin ang isang usa. No? Usa. Kasi siya ng usa. Ano ba kayo sa usa at saka usa? Usa. Okay. Pareho lang naman Okay, ano naman po, dear. Okay? Sobrang bilis na tumakbo, no? Lalo na kung halimbawa, between life and death, kung ikaw yung usa na tumatakbo, between life and death, talagang ang takbo mo niyan, akala mo hindi mo apak yung paa mo sa lupa. Pero siya ay nahabol ni Judah. So ibig sabihin, may taglay talaga na bilis. Kapag makipaglaban ka, kapatid, kapag mahina ka yung tumakbo, baka maabutan ka ng araw ng kalaban o kaya mataga ka. Ano pang isang kwento dito gusto ko i-share sa inyo na yung siya naman ay siya po ay magaling na hunter o mangangaso. Sino ba nakaranas dito ng mangangaso? When I was a farm boy, naranasan ko yung tatakbo kami sa tapos dala namin yung aso. Literal na aso, nakahanap kami na at saka hindi namin, yun sa amin sa probinsya, hindi namin pinapansin yung bato-bato. Ngayon ko lang nalaman na hinuhuli ko at kinakain. Pero hindi namin pinapansin, dami yan doon. Pero doon kami sa may pugo. Kasi ang aso, pag magkakad-lakad, tapos bigla na nalilipad yung pugo, hahabulin namin yun. Si Judah, isang magaling na mga aso. At isang mailap na mga hayop ay kayang yan. Pag mailap, medyo ano ba sa English yung mailap? Mahirap ulit, no? Pero kaya ni Judah. Kasi meron siyang katangian na sobrang bilis. Isa pa, sa lakas naman, nilampas yung baboy ramo, nalampasan niya. Makikita niyo rin sa mga channel ng about sa mga hayop. Isang baboy ramo, lalo na yung may sungay. No, nakipaghabulan pa yun sa leon, no? Talagang pag tumakbo yun, matindi. Pero nahabol din ni Judah. Regardless kung ano man ang hayop na naisip, wala lang kwento dito sa cheetah na nahabol na yung cheetah. Pero itong katangian na ito, na mayroon siyang mabilis na pagtakbo, ay hindi po ito basta-basta lang na sa kanya because it's a blessing na ipinagkaloob niya kay Abaya-Hawa. Si Judah naman, mga Israelita na nagkaroon ng relasyon o nagkaroon ng asawa na outside sa lipi ng Israel. Ang dahilan kasi na ito ay ipinag-utos na iwasan at bawal upang hindi ka
hindi sila magkaroon ng pagkakataon na sambahin ang mga idolo at sambahin ang mga Diyos na mga lahi na hindi kasama sa lahi ng Israel or within the bloodline of Israel. And we know the story na si Judah ay nagkaroon ng asawa dahil sa bunga ng kanyang kalasingan. And so, nakasintro po doon, isa sa nakasintro sa message natin sa nakaraang Sabbath na bawal magpakalasing. So, bibigyan ko ng emphasis yung kalasingan o pagkalasing. I'd like to tell you straight, meron po tayo mga kapatid dito, mga sisters pa. Iwasan niyo pong pagiging lasinggira ninyo. Mahiya naman kayo, hindi yung lasing ka na. Tapos magsasalita ka, wala naman nakalagay sa tunan na bawal lang alak. Lasing itagay. Di magapang ka na nga pauwi. Sa kalasingan. Bigyan mo naman dignidad ang sarili ninyo. Alam niyo kung sino kayo. I'll tell you straight. Stop! Tumigil na kayo sa kalasingan. Ako isang lalaki. Sa buong buhay ko, I can count in my fingers. Less than 10 times lang kung ikaw ay natingala. Sintomas yan. There's too much wine inside your body. Kaya, tayo. Tingnan natin tigilan sa mga natin. Huwag kang yung magsabi I think I would agree with me na marami na kong kwento sa buhay ng mga tao na nagpagawa o nagagawa na isang pagkakamali dahil sa kalasingan. Hindi pa ba tayo dito doon? I just remember when last mga ilang birthday at some street, siyempre inipad ko yung mga kamara ko sa pagkakas. Alam nila na I have allowed neighbor inside ng pagkakas. Magdalaman sila, pero hindi na. So, nito ulit, isa ko sige, wine, brandy, gin, iba, ano pa may iba pang whiskey, oo, alcohol pa rin, hindi po yun, ang nakalagay sa pura wine. Magkaya na ba talaga yung wine sa liquor? So, kapag tumitira kayo na ng gin, hindi po yan wine. Kapag tumitira ka ng Emperador Brandy, hindi po yan wine. Pag tumitira ka ng vodka, hindi po yan wine. Pag tumira ka ng ram, añejo ram. Isaya no, añejo ram. No, hindi po yan, wow, tanto ay ram na lang kasi mas kilala yan. Sa Bisaya kasi añejo. Okay? Tanto ay ram, hindi po yan wine. Tapos yan po yung iniinom nyo dyan. Oh, tapos lalagyan nyo ng chaser na ano daw yun, yung whatever, di ko alam, kalimutan ko na. Okay? So, ganun lang. If you're going to drink wine, mayroon naman talagang nutritional value at saka benefit sa katawan. Actually, it's just a shot glass. Ano mo shot glass? Iba shot glass na napakalaking baso na yung shot glass nila eh. Hindi na shot glass, maliit lang. Yung ginagamit sa pintusa, kung nagpapintusa kayo, o maliit, ganun lang yung shot glass. Maybe dalawang shot. May-research nila yan kung gaano karaming content ba yung wine na pwede sa katawan natin on a daily basis. O yan lang po yun siya. Kasi pwede naman kayo uminom. Pero yung magpakalasing ka, hindi ko ma-imagine kababae mong tao, tapos lasinggira ka. I mean, that's true. Tapos ang kainuman ng mga lalaki. Uy! Diba? Saan mo inisip yung sa pilugar mo yung sarili mo? Huwag kong dahilan na kaya ka uminom kasi wala naman nakalagay na bawal ang alak. Pero pag magpakalasing ka, that's a different story. Ang punto lang natin, sa kwento, maraming pong mga taong nagkasala dahil sa kalasingan. Ang ating nilunong si Judah, daughter-in-law, na later o naging asawa niya. Pero bakit? Dahil din sa kalasingan. Hindi na niya kilala na daughter-in-law pala yun niya. Okay? Sa buhay natin mga kapatid, hindi rin tama.
Sa iyong kapangyarihan nilikha mo ang sansinukob ng buong pagmamahal at katwirang wagas at dalisay hindi maraw ng kahit sino mang nilalang. Ang lalim ng iyong isip at kadakilaan, mga bituin at planetang kay gagandang pagmasdan, tanglaw sa langit at tirahan ng iyong